na ang biyaheng 2010 sa SNBO. Kaya kapit na! Know the latest and hottest issues in showbiz with Showbiz Central. Brought to you by new Head & Shoulders for Men Hair Retain and Cream Silk Strength Boost. Showbiz News ngayong hapon. Ang pagbabalik showbiz ng isang premiadong aktres habang nasa pictorial para sa upcoming GMA Telebabad soap nina Alger Abrenica at Chris Bernal. Ang The Last Prince. Sino siya? Walang iba kundi ang primera kontrabidang si Princess Punsalan. Oo, matindi. Grabe! 4 years matapos iwan ni Princess ang showbiz para mag-asawa at tuluyan ng manirahan sa Amerika, ay walang recent update tungkol sa kanya. Until now. Nakaplano na talaga yung bakasyon kasi medyo matagal na akong hindi nakaka-uwi at matagal ko na rin hindi nakakasama ng Pasko yung mga kapatid ko. So, nag-decide yung asawa ko na, sige, why don't you spend the holidays in the Philippines? Ganyan. So, ayun, kaya ako nandito. Itong magbabakasyon ako, merong itong opportunity na ganito. Namiss kong acting. Talagang, sus Mariosep, 9 years old pa lang ako, umaarte na ako. Di syempre, kumbaga nasa dugo ko na yan. And nakakamiss din talaga. Bagamat pansamantala lang ang showbiz comeback na ito ni Princess, very excited naman itong nagkwento tungkol sa kanyang private and totally new way of life in the US. Masarap ang buhay sa Amerika ng kasama mo yung asawa mo, tapos kayong dalawa lang, walang komplikasyon, tahimik ang buhay. He's working as a marketing siya cellphone related yung business na pinasukan niya. At maliban sa pagiging isang butihing housewife, isa pang pinagkakaabalahan ni Princess ngayon, ang kanyang pag-aaral. Nag-aaral ako ng nursing dahil parang frustrated naman kasi akong doktor. Gusto ko sana talaga maging doktor. Kaya lang hindi rin naman ako willing mag-aral ng 14 pang years. So, nursing is good enough. Samantala, patuloy ring pinaghahandaan ni Princess at ng kanyang asawa ang araw na sila'y makapagsimula ng sariling pamilya. We're still waiting. We're working on it. Kaya lang wala pa. But I think it's working out really well kasi busy rin naman ako sa pag-aaral. So, kung darating siya ngayon, parang mahihirapan ako madidivide yung attention ko. But for now, habang nasa Pilipinas si Princess, her attention will be on her newest villainous role. Isa akong parang head sorceress, parang ganyan. So, kontrabida, sa akin manggagaling yung powers ni Bianca King. So, kailangan abangan nila. Aabangan talaga namin yan dahil ang pagbabalik ng isang primera kontrabida katulad ng isang Princess Punsalan talaga naman nakaka-OMG! Oo, matindi! Grabe! Nako, OMG talaga! Ang bongga naman niyang Last Prince. May princess. Ayan. Pauna pa lamang po yan. Good afternoon mga taga Showbiz Central. Take note ha. Live na live po kami ngayon para ihatid sa inyo ang latest sa mundo ng showbiz. At ako syempre kahit Pasko, in fairness, magulo pa rin at mas lalo pa yata naging maintriga. So let's go. Simulan na natin. Narito po. Matagal nang nilalabanan ni Lizelle Martinez ang sakit na cancer. Pero ngayon lang niya idinitalya sa publiko ang kanyang karamdaman. Sa gitna nito, ang kontrobersya ng alitan ng misis ni Albert Martinez sa kanyang ina, ang veteran actress na si Miss Amalia Fuentes. Ngayong hapon makakausap natin si Miss Amalia tungkol sa tunay niyang nararamdaman sa pinagdaraan ng krisis ng kanyang anak at sa estado ng kanilang relasyon. Miss Amalia Fuentes reaches out live. Sa isang kwentong tunay na magpapadama sa inyo sa diwa ng Pasko, babalikan natin ang buhay ni Buboy Villar noong nagpupulot lamang siya ng basura. At ngayon, tinatamasa na niya ang tagumpay sa pag-ahon at pagsusumikap. Buhay na buhay ang pag-asa, kaya tumutok dahil this is the story of your life. Kinamusta rin natin ang megastar at ang kanyang pamilya matapos ang Paskong hindi nakapiling si Yaya Loring. The first time talaga na magpapasko kung wala si Yaya sa piling ko. Kasi kahit Pasko, nasa akin siya.
Si Roderick Paulate for the first time idinatali ang unang Pasko na hindi nakasama ang ina. Good afternoon mga kapuso! I actually just arrived from Hong Kong, so hello sa mga kababayan natin dyan. At si Mo Twister naman nag-celebrate ng Christmas mag-isa sa New York. And Mo, I read your tweets and get better soon because I know that you're feeling sick over there. Samantalang si Pia naman kasama si Bossing at ang kanyang pamilya sa Singapore. And of course, maski we're all over the world, sinigurado namin dito sa Showbiz Central na kumpleto at detalyado ang lahat ng mga issues. Narito po. Nakakaloka! Ang Showbiz Central original na non-verbal communication expert is back! Matapos sa mga tila accurate namang pagsusuri noon sa mga ikinikilos ng mga kontrobersyal na artista, dadaan ngayon sa kanyang expertise si Lovie Poe na sumagot sa balitang nagkabalikan sila ng ex-boyfriend na si Jolo Revilla. No, of course not. Wala siya. Ang hindi nasasabi ng bibig na ipapahayag ng katawan. Let's find out. Bong Revilla, happy sa record-breaking box office returns ng Ang Panday. Nakakapangilabot, nakakatuwa, and floating. Young actor, lumipat na ang kanyang unang project bilang kapuso, Ilalantad. First time ko lang makatungtong dito. I'm happy to see familiar faces and okay naman. So, parang at home naman ako. At ang detalye sa labis na pag-aalala ni Jean Garcia sa naging kondisyon ng anak na si Jenica, ihahatid. Hindi na siya talaga makakain. Hindi na siya makapagsalita. Grabe talaga pumapagaspas-pas ko po dito pa rin. Siyempre, ang Christmas spirit. Kaya po lahat ng issue sa Metro Manila Film Fest, nandito hanggang sa mga bonggang ka-issuehan noong 2009. Nandito po lahat yan. Nakakaloka! Just take a look! Pumarada ang mga big stars, controversial stars at Starry Rise. Siyempre, wala kaming pinatakas. Si Christine nag-react sa revelasyon ni Heart Evangelista noong isang linggo. Tapos na yun eh. Si Isa Calzado sumagot naman sa pahayag ni Sunshine Dizon. I've worked hard for this. I would like to think I've handled things pretty well. At makakasama rin natin ang pinakamalalaking stars para chikayin sila tungkol sa kanilang Christmas live na live! Ah! There you go. Welcome here on Showbiz Central. Now, before anything else, ako personally, wala pa ako napapanood sa MMFF, pero I want to congratulate the both of you kasi I heard this year talaga kumita ang halos lahat ng pelikula. And I want to congratulate you, Peachy, for being part of a Pac-Man. And Sweet, talagang we can't deny that Shake, Rattle, and Roll is doing very well. Kaya ako, alam mo, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kapuso na nanood. Kasi yung dalawang pelikula na kasama po ako dito sa 35th Metro Manila Film Festival, ang Panday at saka yung Shake, Rattle, 11. Pumapagaspas po mukhang maganda sa 2010 box office. mo, Maraming salamat ang bonggang-bongga. Kaya sa ibang producers, kunin nyo na po ako next time para swertihin po ang mga may ganun na pahabol. Ayan, yung sa amin naman, yung Wapakma, unti-unti na pong gumagapang siya pataas. Pero feeling ko naman, manood na lang ho kayo. Of course, there's still time, Peachy. I'm sure it's a great movie. So congratulations sa lahat ng part ng MMFF. Congrats. And tomorrow na awards night, Sweet. Rico, sandali lang. Gusto ko siya Ay, correct, si Direk Rico. Kasi ganda ng effects ng yung Panday. At saka yung episode niya sa Shake, Rattle, grabe. Yes. Yung Panday, naloka ako. At lumelevel sa Lord of the Rings. Oo nga daw. In fairness. Pero eto na, Sweet, kasi may bulong-bulungan na strong contender ka daw for Best Supporting Actor. Oh! Nako naman. Alam mo, how do you feel about this? How do you feel about that there's a buzz going on? Happy na ako na yung halos lahat ng mga critics na nakapanood ng at nag-review ng Shake, Rattle, yan ang sinasabi. Happy na ako doon. Maraming salamat. Sabi ko nga sa Regal, Mother, kung ang susunod kong pelikula sa Regal, gantong mapupuri ulit ako sa aking performance. Okay lang na post-dated ulit ang mga check. Yes, and you deserve it. I know, I love ako it. fully paid na in fairness to Now, before anything else, we have a very packed show. Punong-puno talaga tayo this afternoon. Mamaya po makakausap ko ng live na live si Miss Amalia Fuentes,
tungkol sa mga saloobin niya sa kanyang anak na si Lizelle. Ay, grabe yan. Kilala ko si Tita Palong-palong Amalia. yung interview niya. For sure, may mamaya. statement yan na pag-uusapan the next day sa mga beauty parlor, sa call center. Of course. Pati sa You're mall very habang everywhere. nag-shopping. At eto pa, makakausap natin ang ilan sa mga pinakamalalaking Kapuso stars tungkol sa kanilang naging Christmas celebration. Yan po ang dapat yung tutukan dito lamang sa Showbiz Central. Live na lang!